Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-aksyon, mga kakampeng. So eto na nga ho mga ka-aksyon. Tila itong ilan sa ating mga kababayan talaga, hindi ho talaga sila tumitigil sa panawagan. So eto na nga, may panawagan naman ito o pahayag, ito si dating Governor Chavit Singson. May panawagan ho siya sa mga religious group at may mensahe din po siya kay Mr. President Bongbong Marcos. Ito ba ang panawagan na one-time, big-time rally ni dating Governor Chavit Singson? Magtatagumpay kaya? Naku po, wag nyo na po ituloy. Mapapahiya lang ho kayo. Okay, ito ho mga ka-aksyon. Pakinggan at panoorin po muna natin itong balita na kung saan sumagot din ang Armed Forces of the Philippines at ang Malacanang. Panoorin po muna natin. Pinalaga ng palasong akusasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na si Pangulong Bongbong Marcos din ang mastermind sa korupsyon. Maituturing din daw na inciting to sedition ang panawagan ni Singson sa mga religious groups na magprotesta laban kay BBBM. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, mahiya naman kayo. Galing mismo yan noon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kini dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, si BBBM kini daw ang mastermind ng korupsyon. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos, ni-recruit ni Santigos para gumawa ng mga kalukuhan. So tatlo lang sila nakakalam. Ginawag pa ni Singson na palabas lang ang mga ginagawa ng Pangulo na pagsisiwalat ng mga anomalya sa flood control projects. Nilaglag ni Bongbong Marcos ang mga contractors, engineers at kasama niya to become a hero. Take note, hindi niya binanggit si Santiago, Speaker Romualdez. Dahil tatlo silang, bago umupo si Bongbong Marcos, tatlo sila nag-uusap. Hindi rin kumbinsido si Singson sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Matatandaan itong Nobyembre, kabilang sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co sa inirekomenda na ICI nakasuhan kaugnay sa flood control scam. Pero si Co lang ang tuluyang nasampahan ng kaso noong buwan din yun. Sa kabila nito, iikayatin pa rin daw ni Singson ng mga religious group na magsagawa ng malawakang protesta kontra korupsyon. We will schedule a one-time, big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, it should be ASAP and we will march to Malacanang. Sakaling matuloy ito, mensahe ni Singson kay PBBM. Dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo na military o pulis, better surrender. Wala kami. Pweto naman ang palasyo, hindi nagpapakabayani si Pangulong Marcos lalo't obligasyon naman daw niyang linisin ng gobyerno. Marami lang daw apektado ng kanyang laban kontra korupsyon, kaya dinudumihan nila ang ginagawa ng Pangulo. Ang Armed Forces of the Philippines naman, muling nanindigang tapat sila sa konstitusyon at walang pinapanigang politiko. Well, the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. Nagbabalita mula sa So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Napakinggan na ho natin ang panawagan ni dating Governor Chavit Singson sa mga religious groups at mensahe niya kay Mr. President Bongbong Marcos. Alam nyo, ang tanong lang natin dito, bakit sumuko si PBBM? Bakit gusto nilang sumuko si PBBM? Ano ba ang kasalanan ni PBBM? May ebidensya ba sila na pinapakita sa kanilang paratang kay Mr. President Bongbong Marcos na di umano mastermind? Alam nyo, sa totoo lang, ito ay pananaw ko lang. Magkaiba ho tayo ng opinion. Ito in my own opinion. Alam nyo, naniniwala ako na ito si Mr. President Bongbong Marcos walang kinalaman tungkol dyan sa mga paratang ng ilan sa ating mga kababayan. Kung natatandaan natin, di ba, sinabi niya sa SUNA
mahiya naman kayo. 'Di ba? Sa tingin ba natin kung halimbawa di umano sangkot si Mr. President Bongbong Marcos, bakit niya pa sasabihin during SONA ang salitang mahiya naman kayo? 'Di ba? Kaya ako sa ngayon naniniwala ako na walang kinalaman si Mr. President Bongbong Marcos diyan sa sinasabi nilang di umano sangkot din. 'Di ba? Kasi wala naman ho silang pinapakita na ebidensya. Bakit walang nagpapal ng reklamo laban kay Mr. President Bongbong Marcos? 'Di ba? At diyan sa one time big time rally na gusto na ni dating Governor Chavit Singson, sa tingin nyo ba magtatagumpay yan? Ilang rally na ho ang ginanap nila, pero wala pa rin. 'Di ba? Ganon at ganon pa rin. Yes, marami ho ang nagrarally kontra korupsyon. Lalo na sa side ng mga religious group, 'di ba? Nakita ho natin kontra corruption lang, transparency, accountability, 'di ba? Pero wala tayong narinig na nanawagan na mag-resign si Mr. President Bongbong Marcos dito sa mga religious group or organisasyon. Maliban na lang sa ating mga kababayan na mga DDS. Sila, naririnig natin na ang kanilang panawagan, gusto nilang mag-resign si Mr. President Bongbong Marcos. Kasi alam naman po natin, kapag mag-resign si Mr. President Bongbong Marcos, ay ang makinabang ang kanilang iniidolo. At tama ho yun ang sinabi ni Yossi Claire Castro. Hindi nagpapakabayani si Mr. President Bongbong Marcos. Tungkulin ng ama ng bansa na linisin ang anumang mga problema sa kanyang administrasyon. 'Di ba? Ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos ang lahat para mapanagot ang di umano sangkot. Pero nakakalungkot isipin na may ilan sa ating mga kababayan na hindi ho talaga nila na-appreciate ang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? Basta tayo mga ka-aksyon, mga kakamping, mga loyalista, suportado po natin ang mga magagandang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos at hindi ho tayo papayag na bumaba si Mr. President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto at papalitan lang ng kung sino. 'Di ba? So, yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.